Troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. Kapagpalang araw po sa lahat ng ating taga-subaybay sa programa ng Bread of Life. Sa loob lang po ng ilang saglit, tayo po ay magpapasimula sa ating programa. Pakinggan muna po natin ang napakagandang awitin ni Gary Valenciano, Horatio. Raise me up to more than I can be. Praise be the name of the living God. Purihin ang ating Panginoon. Pasalamatan, sambahin natin, luwalhatiin, at lagi nating itaas ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Sa umaga pong ito, muli po ang programa ng Bread of Life ay sasaimpapawid upang kayo ay abutin, katagpuin sa pamagitan ng salita ng ating Panginoon. So, maalab na pagbati po ang aking unang ipinaabot po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa programang ito. Saan mang lugar kayo ng ating minamahal na bansang Pilipinas, tayo po ay magalak at magpuri sa Panginoon. Ngayon po ay araw ng linggo. Tayo po ay muli magpasalamat sapagkat ang ating programa po ay nagpapatuloy para tayo po ay patuloy na bigyan ng mga word of encouragement na kailangan para laging maging matatag, matibay ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ang salita ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng encouragement ay ating kailangan araw-araw ay excited tayo na yan ay ating marinig. Yan ay ating mapag-aralan pagkat ito po ang nagpapalakas at nagpapaunlad sa ating buhay espiritual. So ngayon ay 18 at araw nga po ng linggo ng buwan ng Oktubre. Marami po sa atin ay siguro po ay naghahanda para po sa pagpunta sa kanilang mga church, anumang denomination, congregation, sekta, religion ang inyong kinalalagyan at anumang mga simbahan ang inyong pupuntahan ay unahin muna po natin na tayo ay magsalo-salo sa ating Bread of Life. Magsama-sama po tayo sa programang ito dahil dito po ay makakakuha po tayo ng mga talaga pong sabihin natin ay makapagdudulot sa atin ng ibayo pang init at sigla para tayo po ay maglingkod sa Panginoon. So, huwag na natin pag-usapan kung anong samahan, organisasyon ng inyong kinabibilangan. Ang mahalaga, yung puso natin lang maglingkod sa Panginoon. Laan natin i-offer for the glory of God para po parangalan ang Panginoon. Kasi hindi naman nilikha ng Diyos ang ating mga katawang ito, hindi niya tayo binigyan ng buhay para magpasarap lang tayo sa sarili natin at gawin natin yung gusto natin. So, binigay ng Diyos sa atin ang buhay at tayo na natiling buhay. Ang pangunahing purpose dyan ni Lord ay para mapaglingkuran mo siya, mabigyan ng karangalan at kaluwalhatian. So, tayo po ay magpatuloy muna sa ating pong mga pagbati sa ating mga taga-subaybay sa programa po ng Bread of Life. So, mabilisan na lang siguro po kasi kung isa-isahin ko pa po ay napakahaba po ng kinakain na oras at minsan po pagka po natatanghalian na tayo ay nagluloko na po yung signal natin. O siyempre unahin nating batiin ang mga naka-online. Sister Rosalenda Anyanebo from South Korea po yan ay naka-online na po. Si Sister Merna Tipasi po ay naka-online na rin. Purihin ang Panginoon. At sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Luzon, Visayas, Mindanao, anumang church, anumang denomination, congregation, ang inyong kinabibilangan, maalam na pagbati po sa ngalan ng ating Panginoon
maalab na pagbati na araw ng linggo. Good morning po sa inyong lahat. At sa atin pong mga tagapakinig at taga-subaybay din na nasa iba't ibang bansa, diyan po sa California, USA, sa iba't ibang lugar ng Amerika, Canada, Singapore, diyan po sa New Zealand, Australia, sa Middle East, Saudi Arabia, sa iba't iba pang lugar, diyan sa China, sa Hong Kong, sa Macau, sa Thailand, sa mga katabing bansa ng ating minamahal ng bansa, diyan po sa Taiwan, diyan po sa Indonesia, Borneo, at parte po ng Europe, Russia, sa lahat ng mayroong internet na nakakapagbukas po at makakapanood ng programang ito ng Bread of Life. Ang inyong lingkod, si Evangelist Rodrigo Bacos, ay narito para patuloy na maghain sa inyo ng pagkain ng ating buhay espiritual. Salamat Sister Edna Bruno Pulamco at Sister Merlita Tintino. Yan po ay from Sultan Kudarat. Salamat na kayo nariyan para po samahan ng ating programa na sumasayang pa po tuwing 6 a.m. in the morning. At patuloy ang ating maalab na pagbati ipaabot sa ating mga taga-subaybay na nasa iba't ibang panig ng mundo. Hindi ko man kayo makita sa screen at marami po kasi ang nagme-message sa akin minsan po after na po ng ating programa kasi yung iba po ay yung oras sa kanila madaling araw, hindi po sila makasabay sa atin kasi oras ng pagtulog at pamamahinga nila. Kaya nakakapanood po sila minsan after 3 hours, after 4 hours na na-air na yung ating programa. So, ang mahalaga, kayo po ay makapanood. Late man o replay na lang yung inyong panood. Ang mahalaga mapanood din at mapakinggan po ang ating mga ipinangangaral po sa programang ito na ang pangunahing layunin naman po ay tayo po ay bigyan ng encouragement at patuloy na mahasikan tayo ng buhay na salita ng Diyos, ng binhi na ng salita ng Diyos para ito ay patuloy na lumago sa ating buhay. At yung may mga tanim na ay madiligan kayo para patuloy na mapalakas, ma-encourage at patuloy kayong maglingkod sa Panginoon na nandoon po yung kasipagan at katiyagaan. At ang programang ito ay na ginagamit ng Diyos para po tayo po ay patuloy na i-encourage sa patuloy na paglilingkod sa Panginoon. Wala po akong ibang layunin kung hindi po madulutan kayo ng kalakasan sa inyong buhay espiritual at kayo po ay makasama ko sa ministeryo na pinagkatiwala ng Panginoon. Hindi lang po sa programang ito ng Bread of Life, kundi po sa ating pong ministeryo na ginagampanan po sa maraming lugar po dito sa Kabikulan at siguro po pagka lumuwag na at wala na po tayong mga lockdown ay yung ministeryo ko bilang isang missionary evangelist natin pong ginagampanan na tayo po'y umiikot sa iba't ibang panig po ng ating minamahal na bansa at syempre po umiikot na rin po tayo sa iba't ibang panig ng mundo sa iba't ibang mga bansa na meron tayong mga kababayang Pilipino na nagkakaroon ng mga divine connection para tayo po ay makapag-minister at ma-share natin ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. So salamat po. Mahal na tagapakinig, sa umaga pong ito, tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral sa aklat ng mga gawa at tayo po ngayon ay tatalakay po sa chapter 2. So, natapos na po natin ang chapter 1 at tayo po ngayon ay sa chapter 2 na kung saan po ang atin pong paksa ngayon ay patungkol po sa Pentecost Day. Yan. At atin munang basahin po ang siguro po, ito muna pong hanggang 12. Chapter 2 ng Aklat ng Mga Gawa, Book of Acts, chapter 2. Okay. Beginning verse 1. Okay, kung nandiyan na po kayo, sabi po dito, pagdating ng araw ng pista na tinatawag na Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang bahay. Habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakarinig ng ugong mula sa langit na katulad ng malakas na hangin at puro ugong na lang ang kanilang narinig at ang bahay na kanilang pinagtitipunan. Pagkatapos, may nakita silang mga naglalagablab ng apoy na parang mga dila na kumalat at dumapo sa bawat isa sa kanila. Verse 4. Napuspos silang lahat ng banal na espiritu
nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ang banal na Espiritu ang siyang nagbigay sa kanila ng kakayanang makapagsalita ng ganoon. Sa panahon ding iyon, doon sa Jerusalem, may mga relihiyosong Hudyo na nanggaling sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Verse 6, narinig nila ang ugong na iyon at nagmadali silang pumunta sa pinagtitipunan ng mga mananampalataya na mangha sila dahil narinig nilang sinasalita ng mga mananampalataya ang kanilang wika. Sinabi nila, "Aba, hindi ba't mga taga Galilea silang lahat? Bakit sila nakapagsasalita ng sarili nating wika? Ang iba sa atin ay taga Parthia, Medes, Elam, mayroon ding mga taga Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus at Asia. Ang iba ay taga Phrygia, Pamphylia, Ehipto, at mula sa mga lugar na sakop ng Libya na malapit sa Cyrene. Mayroon ding mga taga Roma, mga Hudyo at mga hindi Hudyo na nahikayat sa reliyon ng mga Hudyo, at ang iba ay may mga taga Crete at Arabia. Pero narinig natin sila na nagsasalita ng mga wika natin tungkol sa mga kamanghamanghang ginawa ng Diyos. Namangha talaga ang lahat ng tao roon. At dahil hindi nila maunawaan kung ano ang nangyayari, nagtanungan na nang sila sa isa't isa, ano kaya ito? Pero tinuya ng iba ang mga mananampalataya at sinabi, lasing lang ang mga iyan, pinagpala ng Diyos ang kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, nagagalak po ang aming puso na muling pagbulayan ng iyong salita, at buhat po sa bahagi ng kasulatang binasa, Panginoon, ay nais ko pong mangaral sa lahat ng aking tagapakinig at taga-subaybay sa programa ng Bread of Life. Minsan pa, gamitin po ninyo akong alulod ng iyong mensahe. Mangusap po kayo sa bawat isa sa amin. At tunay nga, Panginoon, patatagin mo, palakasin mo, paunlarin mo, palaguin mo ang aming buhay espiritual. At lalo ka pa namin, Panginoong, makilala, hindi lang namin malaman ang mga katotohanan tungkol sa iyo, kundi nais namin personal ka naming maranasan sa aming buhay kung paano ka kumilos at nagpakahayag sa mga unang mananampalataya doon sa Jerusalem, ay gayon ka rin po magpakahayag sa bawat isa sa amin. At nais namin, Panginoon, maranasan ang iyong makapangyarihang gawa upang ikaw ay mabigyan ng karangalan at kaluwalhatian. Pinasasalamatan namin, Panginoon, ang iyong kabutihan at katapatan sa aming buhay. Ikaw lang ang maitaas, maluwalhati sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen and amen. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Salamat po na tayo ay nasa chapter 2 na po ng aklat ng mga gawa. So, tama-tama po ito. At paakuyin na nito ang ating umaga ngayon. Hallelujah. So, ang ating paksa ay patungkol sa tinatawag na Pentecost Day o Araw ng Pentecost. Sa ibang salita ay tinawag nilang Pentecostal. Ano ba ang salitang Pentecost? Ayan. So, ito po yung ating pag-uusapan. Ang salitang Pentecost ay nagmula po sa salitang 50 na ito po ay tinawag na pista ng mga Hudyo. Yan, tinawag na pista ng mga Hudyo. Araw ng pagbaba ng Espiritu Santo. Yan. Araw na naranasan ang kapuspusan ng Espiritu Santo ng mga disipulo. Pero dapat nating malaman, before dumating yung ganitong klase ng karanasan sa buhay ng mga apostoles, bago dumating yung tinatawag nating special manifestation na pagbubuhos ng banal na Espiritu, ay mayroon ng Pentecost na celebration. Dahil ito po ay originally ito po ay tinatawag na Feast of the Passover, at tinawag din itong pista ng pag-aani. So, ilang katotohanan ang gusto kong ipaunawa sa inyo pagdating po sa Pentecost, dahil sa bandang huli ito po ay tinawag na isang sekta, denomination at isang kongregasyon. Yan. So,
wala po sa background kung pista ng pag-aani. So, ang mga Hudyo po kasi ay talagang panahon ni Moises ay meron po silang mga pistang tinatawag na pista po ng pag-aani. Kaya lang po ito naging tinatawag na Feast of the Passover kasi po ito din po yung panahon na kung saan ay bumaba yung salot ng kamatayan doon sa Egypt at si Moises ay inutusan ng Diyos na utusan ang mga Israelites na magpahid ng dugo doon sa mga hamba ng kanilang mga pintuan para hindi sila mapasok ng salot na kamatayan. Kasi bumaba po yung salot ng kamatayan doon sa Egypt at lahat ng mga panganay ay nangamatay. So, ang mga Israelita, hindi sila namatayan dahil po doon sa instruction ng Diyos na magpahid ng dugo, sumunod sila. At sa pagsunod nila sa instruction ng Diyos, kapag ka po dumaan na si kamatayan, yung salot ng kamatayan, lahat ng may pahid ng dugo ng mga pintuan, hindi po pinapasok. Yan. Pero yung mga Egyptian, dahil hindi nila alam yung instruction na yun na binigay ng Diyos kay Moises, hindi sila nagpahid. Lahat sila ay namatayan ng kanilang mga panganay. Ayan. So, ito pong Feast of the Passover sapagkat ito po tinatawag na paglampas ng anghel ng kamatayan doon sa bayan ng Diyos sa mga Israelites na hindi sila nasalanta, hindi sila namatayan. So, hanggang po sa panahon na dumating ang Panginoong Hesukristo, iyan ay pinagdiriwang ng mga Hudyo. Lagi po silang mayroong pista para dyan. Na kung aaralin po nating mabuti, mga iniibig ko mga tagapakinig at taga-subaybay sa programang ito, hindi naman tayo nanunuligsa, hindi rin sa tayo nakikialam, pinaliliwanag lang natin ang naayon sa ating paksa na pinag-uusapan. Ibang-iba yung mga piyesta na ginagawa ngayon ng mga kaibigan, kapatid natin, sabihin natin, mga kababayan natin na mga Katoliko. Bakit po? Ay wala ho sila, bagamat meron sila tinatawag na Pentecost Day Celebration, na ako po'y naging tagapagsalita nga po dyan sa 45 Charismatic Group, Charismatic Catholic dyan po sa Davao City. Kung di ako nagkamali, 2014 yan, naging speaker nila ako. Napakaraming mga charismatic group na umattend at ako'y naging tagapagsalita nila. So, mayroon silang tinatawag na Pentecost Day Celebration. So, ginagawa rin nila ito, inaalala rin nila ito. Pero ang punto ko kasi, ang Pentecost kasi, ang Pentecost Day ay pista ito ng mga Hudyo. Na kung saan, sinabi ko rin na hinango din ito sa salitang 50 kasi po, ang pagkabuhay ng Panginoon ay naganap at nung mabuhay siyang magmuli, 40 araw na kasama niya ang kanyang mga alagad. So hinabilinan niya ang kanyang mga alagad na maghintay kayo kasi bababa ang pangakong Espiritu Santo. At yung mga alagad ay naghintay ng 10 araw mula sa pag-akyat ng Panginoon sa langit. Kasi 40 araw kasama ang mga alagad niya, pagkatapos ay umakyat siya sa langit. At sa habilin ng Panginoon maghintay sila, naghintay sila. 10 araw silang magkakasama doon sa isang lugar sa Jerusalem. Yan. 120 na disciple yan na nandoon na magkakasama sila. Fellowship nila 10 days. Grabe po. So, hanggang umabot nga po itong tinatawag na Pentecost Day. Yan, hanggang Pentecost Day. So, ibig sabihin, 10 days before yung fiesta, magkakasama po yung mga mananampalataya na 120. At gusto ko pong ipaunawa sa inyong lahat na katulad ng binanggit ko kanina, ibang-iba yung mga piyesta sa Biblia. Pag binasa po ninyo, iba po. Kaysa sa piyesta natin. Bakit ko po nasabing iba? Kasi po ang piyesta po ngayon, pista sa, sabihin nila, Poong Nazareno, pista ng Immaculate Conception, pista ng Lourdes. Doon po sa aming barangay, mayroon pong San Martin. Dito po sa lalawigan ng Camarines Norte, mayroon pong kinilala pong Santo Ruiz, kaya mayroong pista ni Santo Ruiz. Mayroon pong pista ni San Pedro, pista kay San Pablo, pista ng
kung sino-sino pista kay San Juan, kung sino-sinong mga tao na kinilalang santo ang binibigyan nila ng kapiyastahan. Bagay na hindi kailanman itinuro sa banal na kasulatan at hindi ginawa sa banal na kasulatan. From Genesis to Revelation, basahin po ninyo kung sila po ay nagpiesta para sa mga kinilalang mga man of God o sabihin natin women of God. Sapagkat noon pa man ay may mga kilala na po na mga patriarka, mga banal na propeta, mga dakilang tao, mga hari, katulad na Haring David, King Solomon. So, wala po tayong malalamang piyesta para kay Propeta Isaias. Nung panahon ng Panginoong Hesukristo, sa panahon ng Bagong Tipan, ay kilalang propeta yun. Piyesta para kay Jeremiah. Wala pong mga ganong selebrasyon na ginagawa ang mga Hudyo. Diba? Wala po. Sila yung mga kilalang piyesta para kay Abraham, piyesta para kay Moises. Diba? Walang ganon eh. At kung mayroong gagawa noon, hindi po yun iniutos. Hanggang dumating ang Bagong Tipan, dito sa Jerusalem, panahon na ni Jesus Christ, ay wala ring piyestang ginagawa para sa mga kilala na mga binanal at mga banal na tao na tinawag at pinili ng Panginoon ng kapanahonan. Wala, di po ba? Wala. Ay kailan na uso ang mga pista-pista ngayon na tuwing piyesta po, naku po, iba't ibang piyesta po yan. Ang dami pong mga kalamidad minsan nangyayari, nandyan po ang mga patayan. Bakit po? Bakit ko po nasabi? Doon po mismo sa barangay namin, marami pong naglalasing tuwing piyesta at hanggang sa nagkakasaksakan, nagkakabugbugan. Dahil po sa panahon yan ng piyesta ay marami pong naglalasing at mga nawawala sa katinuan, mga pinapasok ng demonyo. At hindi lang po yun, minsan po dahil po sa mga piyesta, di ba, may mga prosesyon katulad ng nangyari sa isang lugar ng Bulacan, yung pagoda na lumubog at ang dami pong mga namatay. Mayroon pa pong isang piyesta pa dyan na ang mga tao nakasakay pwesto doon sa hanging bridge. Biglang naputol yung hanging bridge, nahulog yung mga tao at mga namatay. So may mga piyesta na sa halip na pagpapala ay sakuna yung nandoon. So ibig sabihin ay hindi talaga yung sinasamahan ng Diyos. Wala doong kagalakan ang Panginoon at hindi napapapurihan ang Panginoon. Maraming piyesta ngayon para sa mga Diyos-Diyosan. Yan po ang malungkot ngayon. Kaya ang piyesta po na ginagawa ngayon ay hindi po piyestang Kristiyano o naaayon sa ginagawa ng mga apostolis nung unang mga binanal na tao, hindi ayon sa kanilang mga panuntunan at aral. Ang mga piyesta po ngayon ay tinatawag nating piyestang pagano, selebrasyong pagano na ang pinapupurihan, ang binibigyan ng karangalan ay ang mga patron, ang mga Diyos-Diyosan na mga ipinoprosesyon, tapos po alin pa po ang mga nabibigyan parangal. Kung minsan po yung mga bakla binibihisan ng mga kung ano-ano mga magagandang adorno para po magmukhang magaganda. Kasi karamihan po ng mga piyestahan ay naglipa na po at nagbalanrahan dyan sa kalsada ang mga nagbihis ng mga babae, ng mga lalaki, yan nagbihis ng anyong babae, mga nagpaganda. At kung ano-ano pong mga ginagawa na hindi po talaga yan parangal para sa Diyos. Bahala ho kayo kung ayaw po ninyong maniwala. Basta sinasabi ko po sa iyo, yung totoo. Ang paksa po kasi natin ngayon ay Pentecoste. Yung Pentecost po kasi ay piyesta po yan na ipinagdiriwang ng mga Hudyo. Kaya po, ang dami pong violation ng mga piyesta ngayon. Kaya yung mga mahilig makipagpiyestahan, mahilig pong maghanda ng maraming mga handa at nakikiuso at sumusunod sa mga piyesta ng mga pagano, hindi kayo kalugod-lugod sa Diyos. At hindi yan nagbibigay ng kapurihan at karangalan sa Diyos. Kalokohan po yan. Paniniwalang pagano yan, hindi yan paniniwalang Kristiyano. Sabi ko nga sa inyo, hanggang sa panahon ng Bagong Tipan, panahon ng ating Panginoon Jesucristo, walang piyesta po para kay Moises, walang piyesta para kay Haring David, walang piyesta para kay Propeta Isaias, walang piyesta para sa mga patriarkang katulad ni Abraham, katulad ni Jacob. Hindi po pinagpiyesta yung mga taong yan, pero mga dakilang tao yan, mga pinili ng Diyos yan, pero may piyesta ba yan?
Wala. Wala po. Hanggang bagong tipan, wala po. Pero bakit ngayon ang dami mga piyesta na kung kani-kanino nakapangalan at may mga selebrasyon, may mga handaan na ginagawa sila para sa piyestang ito? Ito ba'y papuri sa Diyos? Ito ba'y para sa Diyos? Hindi. Hindi po. Yan ay piyestang pagano na dinala ng mga Kastila dito po sa ating minamahal na bansa nang itatag ang Katolisismo. Diyan po umuso ang mga piyesta. Yan. At yan ay isang kaparaanan para po ang tao ay ibulid sa impyerno. Nakakalungkot kong isipin, pero kailangan magsabi po ako ng diretso, sapagkat ang anumang selebrasyon na hindi parangal sa Diyos, ang napapapurihan ay Satanas, at ang lahat ng mga sumasamba at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosang inanyuan, yan po ay karumaldumal sa harapan ng Panginoon. Kaya nga po, ipinapaunawa ko po sa inyo ang mga katotohanan ito. Kung ayaw ninyong maniwala, hindi ko po kayo pinipilit, pero dapat po tayo magsabi ng katotohanan. Dahil ang katotohanan po ang magpapalaya sa atin. So magpatuloy tayo sa topic natin ito patungkol po sa Pentecost. So ito po ay pista ng pag-aari na pinagdiriwang nung panahon ni Moises, sinundan po ng mga Hudyo na naging Feast of the Passover o pista na nilampasan sila ni kamatayan, niligtas sila sa salot ng kamatayan, at ito ay taon-taon ginagawa ng mga Hudyo. At sa panahong ito, mga kapatid kong minamahal, ng selebrasyon at pista ng mga Hudyo, umeksakto po na doon din ang pagbaba ng Espiritu Santo. Yan. Na kung saan ang banal na Espiritu ay ipinangako ng Panginoon doon sa mga alagad niya, na sabi niya, kailangan ako ay umalis dahil hindi bababa ang Espiritu Santo na magiging patnubay ninyo, magiging komporter nyo, magiging tagapagturo nyo, magiging tagapagpaalaala. Siya din ang magbibigay ng conviction sa inyo. Siya din ang magbibigay ng kapangyarihan. At ang Espiritu Santo din ang tatak ng Diyos na buhay sa bawat mga mananampalataya. So, sabi ng Panginoon, hintayin ninyo yan, sapagkat bababa yan sa inyo. So, sa madalit salita, ang mga alagad ay nagkatipon, hindi naghiwa-hiwalay. Pagkatapos na umakyat ang Panginoon doon sa langit, nagsama-sama sila, 120 po yung mga alagad na yun. Basahin po ninyo sa aklat po ng mga gawa dito po sa chapter 1. Na ang mga alagad po ay nagkatipon, 120 po silang lahat, at matyaga silang naghintay doon sa ipinangako ng Panginoon na darating ang banal na Espiritu. So, alam po ninyo yung mga tao po na pinupuspos at nakakaranas ng kapuspusan at manifestation ng Holy Spirit. Ang unang katangian pong dapat taglayin po ay yung pagiging matyaga. Pagiging matyaga. At pangalawa po, yung pagiging handa. Pagiging handa. Yung pangatlo po ay yung pagiging excited. Excited na maranasan ang banal na Espiritu ng Panginoon. So, yan tatlong nabanggit ko, napaka-importante po niyan. Bakit po kailangan matyaga? Matyaga. Yung mga taong matyagang naglilingkod sa Diyos, matyagang ginagawa ang mga ipinagagawa ng Panginoon, yan po ang makakaranas ng kapuspusan ng banal na Espiritu. I-guarantee po. Yung mga taong naniniwala sa salita ng Panginoon, nagtitiwala, nanampalataya sa Panginoon, hindi nag-alinlangan, yan po ang makakaranas ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Yung mga taong excited lagi na maranasan si Lord sa buhay niya, yan po ang makakaranas talaga ng kapuspusan ng banal na Espiritu. At yan ang mga katangian nung 120 na matyagang naghintay doon po sa lugar ng Jerusalem, doon sa Upper Room. Bakit ko po nasabi na yung tatlong katangian na yan? Can you imagine? Nung sabi ng Panginoon maghintay kayo, hindi na po sila naghiwa-hiwalay. 10 araw sila. Day and night, nagpe-fellowship. Aba, ngayon po, wala ho tayong mababalitaan. Na 1 linggo na nagsama-sama na day and night nag-worship kay Lord, nag-aaral ng salita ni Lord, excited kay Lord. Di ba wala? Nakakalungkot ng isipin mga church ngayon, mga stricto na
Dapat ang preaching 30 minutes lang. O, ganun. Ang praise and worship dapat 15 minutes lang. O, dapat kung magpe-pray over, dapat hanggang 10 minutes lang matapos na. Kasi good for 2 hours ang service natin. Pag lumagpas dyan, violation na yan sa batas ng ating simbahan. O, di ba ganyan ang mga simbahan ngayon eh? Kaya hindi nila maranasan talaga yung matinding manifestation ng banal na Espiritu dahil ikinahunan nila yung kanilang mga worship service. Kung tutuusin nga dapat ka buong araw ng linggo hanggang gabi. Dapat yun ang fellowship ng mga mananampalataya. Pero ang daming mga simbahan na grabe yung mga rules nila na dahil sa rules na yan, hindi na makamove ang Holy Spirit. Hindi na po move o hindi na po yung kilos ng Espiritu Santo ang nasusunod, kundi yung kanilang mga rules. At dahil sa mga rules na yan ng iba't ibang mga simbahan, yan po ang dahilan kaya hindi nila nararanasan ang manifestation, ang pagbubuhos ng banal na Espiritu. Kaya maraming mga mananampalataya, umatid ng simbahan ng lalamig, paglabas ng simbahan, ganun pa rin, wala pa rin yung alab, yung init sa paglilingkod sa Diyos. Hindi makita na excited sila. Hindi na makita na talagang on fire sila sa kanilang pagiging mananampalataya. Kasi hindi ho sila katulad ng mga unang mga alagad ng Panginoon. Can you imagine 10 araw? Palagay po ninyo, kung ang mga alagad na ito o yung 120 days na ito ay yung 120 na mga disciple na ito ay hindi naghintay ng 10 araw doon sa upper room. Nainip sila, 1 araw pa lang, 2 araw pa lang, ay paano na yung bahay ko? Paano na yung mga gagawin ko doon? Paano na yung alaga kong hayop? Paano na yung trabaho ko? Ngayon may mga nag-opisina, nagtatrabaho sa pabrika. Paano pa itong mga trabaho kong ito? Paano yung mga... So marami tayo minsan sinasabi mga dahilan. At dahil po sa ating mga sariling dahilan, hindi natin magawa na talagang maghintay ng matagal. Yung mga alagad, yung mga disciple na 120, 10 days. Inuulit ko mga kapatid, 10 days, hindi 2 days, hindi 3 days, hindi 5 days, hindi 1 week. 10 days sila. Nanatili sila doon sa kanilang lugar na pinagtitipunan. At ako'y naniniwala, habang sila'y nandoon, hindi naman yung natutulog sila. Palagay niyo po, sila po kaya ay natutulog lang doon? Hindi. Kundi sila po ay matyaga na nagsasama-samang nananalangin. Naku, dito po yan sa aklat ng mga gawa. Dito sa chapter 1. Kung atin pong babasahin po ito pong chapter 1, makikita po natin na ang mga alagad kasama si Maria at mga kapatid ni Jesus sa laman. Sila po ay matyagang nagsasama-samang nananalangin. Ayan. So, kung titingnan po natin yan, dito po sa chapter 1, verse 13. Pagdating nila sa Jerusalem, dumiretso sila sa kwarto na nasa itaas ng bahay na tinutuluyan nila. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago, anak ni Alfeo, Simon na makabayan, si Judas na anak ni Santiago. Lagi silang nagtitipon para manalangin kasama ang mga babae, pati si Maria, ina ni Jesus, at mga lalaking kapatid ni Jesus. So, yun ang batayan ko. Na sila pala'y nagsasama-sama doon at matyaga silang nananalangin. Matyaga silang nananalangin. So doon sa Jerusalem, yun ang trabaho nila. Matyaga silang nananalangin. Kaya sabi ko, kailangan para maranasan mo talaga yung matinding manifestation ng Holy Spirit, mayroon kang katyagaan. Katyagaan saan? Katyagaang manalangin. Katyagaang magbasa ng salita ng Diyos. Katyagaang mag-aral ng salita ng Diyos. Katyagaang makinig sa pangapangangaral ng salita ng Diyos. Kasi ako'y naniniwala, ito yung kanilang ginagawa habang hinihintay nila yung pagdating ng Holy Spirit noong Day of Pentecost. Amen. Hindi sila doon natutulog lang.
Kasi 10 araw silang naghintay. Ganun kasi ang Panginoon para i-test yung tiyaga ng tao. Hindi siya nagbibigay ng specific day. Hindi niya sinabi, bababa yung Espiritu Santo after 1 week. So kailangan nandiyan kayo sa Jerusalem. Kasi kung sinabi ng Panginoon yung petsa, ay di mag-uuwian muna yung mga tao. Yung mga disciple niya, ay sige, babalik na lang tayo pag mababa na yung Holy Spirit sa ika-10 araw. Gano'n na pa, kahit nga sa muli niyang pagbabalik hindi siya nagsabi ng eksaktong araw at petsa na siya ay magbabalik para tayo i-rapture bakit? Kasi kung gagawin nyo ng Panginoon, magbibigay ng eksaktong araw at petsa, lahat ng mga gustong gawin ng tao, gagawin na nila at sasabihin nila, aayusin na lang natin ang sarili natin pag parating na si Lord. Kasi sinabi niya, ganitong taon ay ganitong petsa siya darating. O diba? Ganon din po yung sinabing, bababa ang Espiritu Santo. Siya na inyong comforter, siya na inyong mga alim, siya na magtuturo, siya na magpapaalala, siya na magbibigay sa inyo ng kapangyarihan. Bababa ang Espiritu Santo, hintayin niyo, sa ganitong petsa, sa ganitong araw. Hindi nagbigay ang Panginoon ng petsa at araw ng pagbaba ng Holy Spirit. Kasi pagsubok din yun doon sa mga alagad kung gaano sila katagal maghihintay, gaano sila katyaga na magtitipon at maging excited sa pagdating ng Banal na Espiritu. So, tinetest ni Lord. Pero tingnan po ninyo, ika-10 araw, kaya yung Pentecost, mula din natin po yan sa salitang 50, ika-50 araw, mula sa pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon, bumaba yung Espiritu Santo, tinawag din po yung pista ng mga Hudyo. Feast of the Passover, pista ng pag-aani, pista po ng selebrasyon ng mga Hudyo, at nang dumating ang Espiritu Santo, iyan po ay ginugunita na bilang araw ng pagbaba ng Espiritu Santo. Kaya po kung may mga piyestang dapat gawin, ang ipagpiesta po yung pagbaba ng Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit, nang dumating dito sa atin, hindi pa po yan umaalis, nandito pa at naninirahan at pumapatnubay, nagtuturo, nagpapaalala, nagbibigay ng konviksyon, nagbibigay ng kapangyarihan sa mga mananampalataya. Narito pa po yan. Pero wala ho talagang ginagawang matinding selebrasyon para alalahanin ang pagbaba ng Espiritu Santo. Iba po ang mga piyesta ngayon, mga piyestang pagano, mga piyesta para sa Diyos-Diyosan. Yung piyesta na tunay na selebrasyon na ginawa ng panahon ng mga apostolis, hindi na po ginagawa yun. At sabi ko nga, kung mayroong piyestang dapat gawin, ay dapat yung Day of Pentecost. Biblical na biblical po yan. Sapagkat yan ay araw ng pagbaba ng Espiritu Santo sa mga alagad ng ating Panginoon. At itong mga alagad ng Panginoon na nakaranas ng manifestation at kapuspusan ng banal na Espiritu noong Day of Pentecost, ay yung 3 mahalagang katangian yung aking binanggit sa inyo. Mayroon silang katyagaan. Yan, katyagaan. Binanggit ko kanina. Saan? Matyaga silang nag-aaral ng salita ng Diyos, matyaga silang nananalangin, matyaga silang nakikinig sa mga pangaral, matyaga silang nagpupuri, matyaga silang nagsasamba. Nandun sila sa Jerusalem. Hindi naman nagtulog-tulog sila doon. 10 days kasi, 10 days. Grabe ito. Hindi natin alam kung may mga nag-prayer and fasting pa doon. Hindi na po accurate na binanggit po sa Biblia. 10 days magkakasama sila, 120. Biro ka nun, isang lugar, magkakasama kayo 120. Ang dami-dami po yan. 70 tao lang, ang dami na po Yung mahigit 100, ay ang dami-dami na po yan. 10 araw magkakasama. 10 araw. Kaya grabe po yung tiyaga na ginawa nila. Grabe po yung pagtitiyaga talaga nila sa paghihintay dito po sa pagdating ng Espiritu Santo. At ano pa po yung aking binibigyang diin? Bakit nila naranasan at bakit silang lahat ay binabaan ng Espiritu Santo, tapos po ng Espiritu Santo? Dahil sila po ay tumayo, nanindigan ng hawakan sa pangako ng ating Panginoon. Ibig sabihin sila po yung nanampalataya. So mayroon silang faith. Naniwala sila at nagtiwala sa sinabi ng Panginoong Jesus. Bababa ang Espiritu Santo. Kaya nga po,
Hebrews 11:6, kung ang tao ay walang totoong pananampalataya, hindi siya magiging kalugod-lugod sa Diyos. Dahil sino mang lumalapit sa Diyos at gustong maranasan si Lord, ay kailangang mayroong pananampalataya sa Diyos. Kaya unang katangian ng mga taong napupuspos ng Espiritu Santo, yung mayroong totoong pananampalataya, yung totoong mayroong malalim na pananampalataya, yung totoong mayroong matibay na pananampalataya, yung totoong mayroong mataas na antas ng pananampalataya. Kung wala yan sa tao, naku, ang hirap mong makaranas ng kapuspusan ng Espiritu Santo. Kasi marami namang mananampalataya sa panahon ito eh. Di ba? Kaya lang, ang pananampalataya kasi ng mga mananampalataya, may iba't ibang kalidad, may iba't ibang level. Bakit po? Mga demonyo nga nananampalataya din eh. Diba? Nangangatog pa, sabi ni Santiago, ang mga demonyo man nagsisampalataya at nangangatog pa. Oo. Yung mga unbeliever, may pananampalataya din. Kaya lang ang problema sa pananampalataya ng mga unbeliever, patay. Kasi, anumang pananampalataya ng tao, kung walang kalakip na gawa, patay po yan sa harapan ng Diyos. Walang silbi, walang kabuhay-buhay. Anong klaseng pananampalataya ang gusto ng Diyos? Yung ikaw ay naniwala, nagtitiwala, at gumagawa ka ng kalooban ng Panginoon. Kasi kung ikaw ay naniwala, pero wala kang tiwala, naniwala ka, pero hindi ka naman gumagawa ng kalooban ng Diyos, useless din ang iyong pananampalataya. So ang pananampalataya sa mga Kristiyano po, nagpapasimula po sa maliit lang na pananampalataya. At iba yung mga alagad nung sumunod sa Panginoon, sinubok agad ni Lord yung faith nila. Pagdating doon sa laot, hinampas sila ng bagyo. Nung lulubog na, natakot sila. Ay si Jesus, patulog-tulog lang, ginising niya. Lord, lulubog na tayo. Anong sagot ng Panginoon? Una, sinaway yung alon, sinaway yung hangin, nung pumayapa yung dagat. Ano ang sabi ng Panginoon? Ang liliit pa ng inyong pananampalataya. Bakit kayo natatakot? So, ibig sabihin, bagamat mga alagad na sila ng Panginoon, dahil bago pa lang silang sumasama kay Jesus, mayroon silang pananampalataya, kaya lang ang liliit pa. At yung maliit na pananampalataya na yan, yan po ay lumalago, lumalaki, lumalalim, lumalawak, tumataas, hanggang maging sakdal na pananampalataya. Paano po mangyari yun? Kaya nga itinulad po sa isang butil ng mustasa, na yung butil ng mustasa, sabi niya, pag ang tao nagkaroon ng ganoong klase ng pananampalataya, magkakaroon na ng himala na mapalipat ang bundok doon sa dagat. Hindi po literally na bundok talaga papalipatin. O ibig sabihin po niya, pwede kang makagawa ng mga kamangha-mangang bagay. Bakit po sinliit ng mustasa na pananampalataya? Yung butil po ng mustasa, pag yun po ay naitanim sa magandang lupa, yun po ay tumutubo, aalagaan po yun, lalago, lalaki hanggang maging isang puno. Ganyan din po ang pananampalataya. Pag tayo po nagkaroon na po ng isang maliit na pananampalataya at tayo ay patuloy na nakinig at nag-aral ng salita ng Diyos, lalago at uunlad, lalalim, lalawak, tataas, at magiging sakdal ang ating pananampalataya. Roma 10:17. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos kung may nangangaral sa kanila. Kaya imposible na ang isang tao magkaroon ng sakdal na pananampalataya, lumago, umunlad, lumalim, tumaas ang antas ng kanyang pananampalataya nang hindi siya nakikinig ng salita ng Diyos. Kailangan siya ay nakikinig, kailangan siya ay nag-aaral, siya ay nagbabasa ng salita ng Panginoon dahil ito ang kailangan para tayo ay umunlad sa ating pananampalataya. 1 Peter chapter 2 verse 2, tulad ng isang sanggol, nasain niyo ang gatas na walang daya para umunlad ang inyong pananampalataya. Tulad daw ng sanggol, nasain yung gatas na walang daya, ibig sabihin, sumuso dapat ng purong gatas. Para po lumago, lumusog yung sanggol, ganun din ang ating pananampalataya. Lalago sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral, patuloy na pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Tulad ng sinabi sa Roma 10:17. So kaya nga, magpasalamat tayo, mayroong programang Bread of Life, na ang programa pong ito ginagamit ng Diyos para po patatagin at paunlarin ang ating pananampalataya.
Kaya yung mga nakaranas ng kapuspusan ng Banal na Espiritu noong Day of Pentecost, nakaranas sila nun. Kasi po yung kanilang pananampalataya ay naging matatag, naging totoo, naging sincero sila, naging masabi natin na mataas ang antas ng kanilang pananampalataya. Bakit? Kung hindi mataas ang kanilang antas ng kanilang mga pananampalataya sa salita ng Panginoon at pangako ng Panginoon, abay hindi sila tatagal na 10 araw silang maghintay doon. Hindi sila tatagal na sila po ay mag-fellowship, hindi sila tatagal na nakababad ng 10 araw, nakikinig, sumasamba, nananalangin, nagpupuri sa Diyos. Hindi sila tatagal ng gano'n. Mga tao na kahit sa panahon ito mabuti na yung 2 araw nasa seminar, 3 araw yung iba inip na, gusto na agad umuwi, gusto na agad umalis sa gawain. Yung iba nga ang service lang 3 oras naiinip na yung ko dyan sa simbahan na yan. Kasi 3 oras ang service dyan. Gusto ko doon sa 1 oras lang, doon sa 2 oras lang. So walang tiyaga. Walang tiyaga sila. Kasi wala silang totoong pananampalataya. Yung totoong may pananampalataya, yan po yung mga taong matyaga talaga pagdating sa gawain ng Panginoon. At ipinakikita ko halimbawa sa inyo, yung 120 na disciple, 10 days na magkakasama. 10 days. Hallelujah. 10 days sila magkakasama. Hindi naghiwa-hiwalay ang 120. Kaya sabi ko, ang katangian ng mga tao na pinupuspos ng Espiritu Santo, binababa ng Espiritu Santo, matyaga, totoong nananampalataya, at excited sila, handa sila. Yung pagiging excited, handa. Laging handa sila na dumating yung pangakong Espiritu Santo. So, iyan po ang kailangan natin. Maging handa at excited lagi tayo sa Panginoon. Ganyan din po ngayon sa muling pagbabalik ng Panginoon. Yung mga mararapture, yung mga makasama sa langit, yung titira sa langit, yung makikita ang Panginoon ng mukha, yung mga taong excited na laging handa sa muling pagbabalik ng Panginoon. Pero yung mga tutulog-tulog, yung mga taong naiinip, yung mga taong hindi talaga nanampalataya, maiinip yan aalis yan hindi yan magpapatuloy. Kaya sabi ko, hindi nila maranasan yung Holy Spirit, yung kapuspusan ng Banal na Espiritu na ibinuhos ng Day of Pentecost, kung hindi sila nagtiyaga, hindi sila totoong nanampalataya, at hindi sila excited, handa na maranasan ito. Kaya kung gusto mong maranasan ang Holy Spirit sa iyong buhay, taglayin mo yung katangian na yan. At kung paanong bumaba ang Holy Spirit noong Day of Pentecost, kung hindi mo pa ito naranasan, pwede mo itong maranasan. So ipagpapatuloy po natin ang Book of Acts, chapter 2, sa pag-aaral, at dapat excited ka. So actually, hindi pa natin tinatalakay na introduction pa lang yan. Wala ho tayong magagawa, limited po yung oras natin. Ang introduction natin sa pag-aaral dito sa pagbaba ng Espiritu Santo ng Day of Pentecost, talaga po medyo po mahaba-haba, at kailangan bigyang diin ko po kasi ito para po tayo po ay patuloy na ma-encourage, mapatatag at mapaunlad po ang ating pananampalataya sa Panginoon. So bukas po muli, tutuloy po natin. Dapat po ay nandyan kayo para abangan po ito nang sa gayon. Kung hindi pa kayo nakakaranas ng kapuspusan ng Banal na Espiritu, kahit dyan po sa inyong kinalalagyan, pag yung 3 nabanggit ko ay naging katangian po ninyo mga kapatid, maniwala po kayo, mararanasan po ninyo ang Holy Spirit. Doon sa mga wala pang karanasan. Kasi yung iba, alam ang Espiritu Santo, nakarinig ng tungkol sa Espiritu Santo, nakakita ng manifestation ng Holy Spirit, pero walang karanasan sa Holy Spirit. Yan po yung malungkot. Kaya po mga kapatid, pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat mayroon tayong programang katulad nito. At ngayon, pansamantala tayo magtatapos, gusto kong buhayin sa iyong alaala yung katotohanan ito. 3 puntos. Ikaw ba ay matyaga para kay Lord? Pangalawa, ikaw ba'y totoong nananampalataya sa ating Panginoon? Mataas na ba ang antas ng iyong pananampalataya? Malalim na ba ang antas ng iyong pananampalataya? Malawak na ba ang iyong faith kay Lord? Kung hindi pa, continuous na mag-aral, makinig ng salita ng Panginoon. Pangatlo, ikaw ba'y excited at handa ka lagi na maranasan si Lord sa iyong buhay? Kasi po, maraming naniwala, nanampalataya sa Panginoon,
pero hindi nararanasan ang Panginoon sa buhay niya. Iba po yung maranasan natin siya. Mararanasan mo yan kapag napuspos ka ng banal na Espiritu. Pero kailangan mo yung mga katangiang ito. Excited ka? Totoong nanampalataya ka? Matyaga ka para sa ating Panginoon. Glory to Christ Jesus. Yan ang 3 puntos na aking binibigyan din ngayong umaga patungkol po sa ating topic sa Day of Pentecost. At bukas po ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral sa pista ng mga Hudyo na doon po bumaba ang Espiritu Santo na sinasabi natin. Iyan ay selebrasyon din sa pagbaba ng Espiritu Santo, yang Pentecost. At ngayong umaga, lumapit tayo na may kababaan sa Panginoon, magpakumbaba. At kung gusto nating maranasan si Lord sa ating buhay, wala kang ibang dapat gawin. Patuloy kang magtiyaga. Patuloy kang manampalataya. At patuloy kang maging handa at excited lagi kay Lord. At talagang maranasan mo siya, mga kapatid. Hallelujah. So tayo po ay mananalangin po ngayong umaga. Kung ano man po ang mga kahilingan ninyo, mga prayer request ninyo, nais maranasan sa Panginoon, excited ba kayo sa Holy Spirit? Gusto nyo maranasan ang manifestation ng Holy Spirit? Wala kang ibang dapat gawin. Humble yourself. Ipakita mo na ikaw ay uhaw. Ikaw ay excited lagi na maranasan siya sa iyong buhay. Yes. Yes. Tunay nga, kapatid. Sa oras na ito, sa iyong kinalalagyan, saan ka mang lugar, sa 4 na sulok ng ating mahal na bansang Pilipinas, saan dako ka man, saan ka mang bansa, naroon ngayon. Kung bukas ang iyong puso na gusto mong maranasan si Lord, gusto mong maranasan ang kapuspusan ng Espiritu Santo, gusto mong maranasan ang apoy ng Espiritu Santo, yung maging mainit ka sa iyong pananampalataya, wala kang ibang dapat gawin kung hindi lumapit sa paanan ng Panginoon na may pananampalataya. Ang Panginoon nanawagan, Juan 7:37, lahat ng nauuhaw ay lumapit sa akin, sapagkat mula sa akin ay aagos ang tubig na nagbibigay buhay sa makatuwid baga ang banal na Espiritu na pinagkakaloob niya. Kaya nga, ipakita mo yung iyong pong kaughawan sa Panginoon. Ipakita mo yung iyong kasipagan sa Panginoon, katyagaan mo sa Panginoon, ipakita mo yung pananampalataya sa Panginoon. Mararanasan mo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo kahit nasaang lugar ka. Kahit nasaang lugar ka. Kaya kanyang abutin, kaya kanyang katagpuin. Hindi maikli ang kanyang kamay upang hindi mo siya maranasan. Hindi maikli ang iyong kamay upang hindi kanya abutin at hindi kanyang katagpuin. Oh, glory to Christ Jesus. Tunay nga, kapatid ko minamahal, tayo po ay lumapit sa paanan ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Sige po, buksan natin ang ating puso. Sapagkat ang Holy Spirit nariyan, handa kanyang abutin at katagpuin. Oh yes, O Lord God, glory to your holy name, O Lord. Mabiyaya, mapagmahal na Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Narito po ang aking mga taga-subaybay sa programa ng Bread of Life. Salamat, Panginoon, sapagkat ang iyong salita ay muli namin napag-aralan, narinig at sa paksa namin patungkol sa Pentecost. Kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sapagkat nabuksan ang aming kaisipan, ang aming espiritual na paningin. Naintindihan namin, Panginoon, na ang mga tao lang pala na makakaranas ng pagbaba, ng kapuspusan, ng manifestation, ng banal na Espiritu ay yung mga taong mayroong katyagaan. Katyagaan na katulad ng mga disciple mo, Panginoon, na 10 days naghihintay sa pangakong Espiritu Santo. Sila po ay mayroong katyagaan. Katyagaang magpuri, katyagaang sumamba, katyagaang mag-aral, makinig ng iyong salita, katyagaang maglingkod sa iyo. Sila lang, Panginoon, yung mga binibigyan mo ng kapuspusan ng iyong banal na Espiritu. Sila na mayroong totoong pananampalataya, naniwala ng hawakan sa iyong mga pangako. Sila, Panginoon, na uhaw, excited, at talaga pong handa na ikaw ay maranasan. Sila lang, Panginoon, yung iyong binibigyan ng karanasan sa manifestation, sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Kaya, Panginoon, sa pag-aaral namin ito, Panginoon, nagpapasalamat kami. At narito kami, Panginoon, handa po ang aming puso, nanampalataya po kami sa iyo, Panginoon.
Gusto ka namin, Panginoon, na maranasan, hindi lang namin marinig ang katotohanan tungkol sa iyo, kundi gusto ka namin, Panginoon, personal na maranasan sa aming buhay, na kumilos ka, Panginoon, na kami ay puspusin mo, na kami ay langkapan mo ng iyong kapangyarihan, na kami, Panginoon, ay paapuyin mo, painitin mo, pasiglahin mo sa gawaing paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita na nagbibigay ng inspirasyon sa amin, ng katatagan, nagbibigay ng init at sigla sa amin upang ikaw ay patuloy naming paglingkuran ng may kasipagan at katiyagaan. Mabiyaya, mapagmahal na Diyos, sa amin pong pananalangin ngayong umaga, punuin mo kami ng iyong kapangyarihan, punuin mo kami ng iyong kapuspusan. Kailangan ka namin, Panginoon, banal na espiritu ng kataas-taasan Diyos, kailangan ka namin sa aming buhay. Punuin mo kami, Panginoon, sapagkat liban na kami ay mapuspos ng Espiritu Santo, Panginoon, hindi namin mararamdaman na kami ay maging matyaga. Hindi namin maramdaman na kami ay maging mainit. Hindi namin maramdaman, Panginoon, na kami ay maging kagamit-gamit. Kailangan namin ang kapuspusan ng iyong banal Espiritu. Kaya saan man naroon ang bawat isa, Lord, ako na yung lingkod ay nanalangin. Abutin mo sila ng iyong mapagpalang kamay. Padaluyin mo ang iyong kapangyarihan, O Diyos. At tunay nga, Panginoon, hindi lang namin marinig na may Holy Spirit. Hindi lang namin malaman na may kapuspusan ang banal na Espiritu na pinagkakaloob sa bawat nanampalataya, kundi kami mismo ay nagnanasa na maranasan namin ang banal na Espiritu sa aming buhay. Salamat pa, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy naming napag-aaralan na siya nagbibigay ng sigla at lakas sa aming buhay espiritual. Salamat po, purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. At tayo po ay magpatuloy sa pananalangin, yung mga may prayer request, ano man ang inyong pangailangan, kagalingan man yan sa mga sakit, solusyon sa mga problema, pangangailangan sa ating pang-araw-araw na buhay, anumang pangangailangan yan, ilapit natin sa pait, maniwala tayo sa Diyos may kasagutan. Amen? Sige po, sa loob na ilang saglit, ilapit po natin ang ating mga prayer requests. Yes, O Lord. Yes, Jesus. Narito po, Panginoon, ang aking mga tagapakinig at taga-subaybay sa programang ito. Saan mang lugar sila naroon, ako'y naniwala na ng palataya, hindi maikli ang iyong kamay upang hindi abutin at katagpuin sila sa kanilang mga pangailangan. Dalangin ko, Panginoon, na kumilos nawa ang iyong banal na Espiritu. Nasa loob man sila ng kailang kwarto, nasa sasakyan, saan mang lugar sila naroon ngayon, nasa ibang bansa man sila, ang mga kaibigan, kapatid namin, mga OFW, ang dalangin ko, Panginoon, iunat po ninyo ang iyong mapagpalang kamay. Abutin po ninyo sila at katagpuin ang kanilang pangangailangan. Ito man ay pangangailangan sa pinansyal. Gusto nilang mag-increase ang kanilang mga sweldo. Gusto nila, Panginoon, mag-increase ang kanilang mga business. Matugunan at sumagana sila sa pangangailangan. Lord, katagpuin mo sila ayon sa kanilang pangailangan. Matanggap mo ang himala ng biyaya, pagpapala mula sa Diyos. Sa pangalan ni Jesus, receive your miracle in Jesus' name. At ang mga nangailangan ng kagalingan sa kanilang mga sakit man ng relatives nila, kamag-anak nila, kaibigan nila, kapatiran nila, na ngayon ay inilalapit sa iyo, ako na yung lingkod, kami po'y sama-sama ng lahat ng aking mga tagapakinig at taga-subaybay na nalangin sa lahat ng may sakit, saan man sila naroon, abutin mo sila ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sakit man yan sa ulo, sakit sa puso, sakit sa baga, sakit sa atay, sakit sa bituka, sakit sa dugo, sakit sa buto, sakit sa balat, rayuma, arthritis, maging yan man ay cancer, maging yan ay coronavirus, sa pangalan ni Jesus, na bugtong na anak ng Diyos, sa pamagitan ni Jesucristong Panginoon aming tagapagligtas, ay amin pong pinalalayas, inaalsa ng karapatan ng sakit at karamdamang yan, at aming nire-release ang miracle healing in the name of Jesus. Receive your healing in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. At tunay nga, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu,
ikaw na nanghihina, tanggapin mo ang kalakasan, ikaw na nanlulupaypay, ikaw ay magpakalakas, ikaw na nawala ng pag-asa, magkaroon ka muli ng buhay na pag-asa, ikaw na nalungkot ay magkaroon ng kagalakan, ikaw na mayroong depresyon ay ma-restore ka, at muli magkaroon ka ng kasiglahan sa iyong buhay, at ikaw na walang pananampalataya, idinadalangin ko sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, mabuksan ang iyong matang espiritual, magkaroon ka ng pananampalataya, at ikaw na hindi ligtas ay makita mo ang daan ng kaligtasan at makilala mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, maranasan mo ito sa pangalan ni Jesus. I declare ng miracle healing, physical healing, financial healing, material healing, spiritual healing in Jesus' name. Receive in Jesus' name. In Jesus' name. Nanampalataya kami, Panginoon, na lahat ng area ng aming buhay ay iyon ang pinagaling, at lahat kami ay iyong pinagpala sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Physically, materially, financially, and spiritually. Sa pangalan ni Jesucristong Panginoon at aming tagapagligtas, ito po ang aming dalangin. Lakip ang papuri at pasasalamat. Amen and amen and amen. Glory to Christ Jesus. Muli, mapagpalang araw ng linggo ang pagbati ko sa inyong lahat. At salamat po sa inyo pong pagsama sa programa ng Bread of Life. At bukas pong muli sa ganito ding oras, magsama-sama pong muli tayo. Sa mga kababayan kong mga Bicolano, maray na aga sa Indogabos, mga tugang kong mga Bicolano. Sain man kamo, mapasain man kamo ngunya na aga, patnubayan kayo, samahan ng ating Panginoon. Sa lahat po ng mga nagsubaybay sa programa ito, salamat po at bukas pong muli. Ang inyong lingkod, Evangelist Rodrigo Bacos. Nandito po tayo sa Camarines Norte, sa Labo, Camarines Norte. Pagpalain po tayo ng Diyos.